Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel, isang panibagong reaction video na naman po at topic mula po ito kay Historiador. Ang title po nito, naku, US nag-deploy ng mga missile sa Pinas, China natakot, ayaw pumayag. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to, let's do this. Sa patuloy na tensyon ng Pilipinas at China sa South China Sea or West Philippine Sea, tila ba nakakuha na naman ng suporta ang Pilipinas sa Amerika. Nice. Ito ang dahilan kung bakit halos umusok na naman ang puweta ng China sa galit dahil sa pagde-deploy ng Amerika sa mga makabagong missile system sa Pilipinas. Trending ngayon ang ginawa ng Amerika, ang desisyon na mag-deploy ng isang intermediate range missile system ng US sa hilagang parte ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng patuloy na balikatan exercises na nangyayari ngayon sa pagitan ng US at Pilipinas. Kaya po gigil na gigil po ang China po talaga sa US, no? Kasi po talaga po tinutulungan po tayo ng US. Siyempre po natatakot po sila, no? Siyempre po sa lakas ba naman ng US, talaga pong tayo po ang kinakampihan, no? Kaya lagi po nilang sinasabi na wag makialam po ang US sa hidwaan ng China at ng Pilipinas. Simula noong nakaraang buwan ng Abril, mas pinaigting ng Amerika ang kanilang presensya sa ating bansa, na sumukat rin sa galing at katatagan ng ating mga kasundaluhan sa gitna ng matinding tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Subalit, hindi ito nagustuhan ng China at agad na nagpatawag na naman ng presscon upang kondenahin ang ginawa ng Amerika. Ayon sa Foreign Minister ng China na Wu Qian sa isang press briefing sa Beijing, talagang nakakabahala raw ang ginagawa ng Amerika at nagsisilbi itong banta sa buong rehiyon. Lalo na ang deployment ng missile system ng US na minarkahan ito bilang unang deployment ng naturang sandata sa lugar ng Indo-Pacific. Inakusahan din ng China ang Amerika na naghahanap ng gulo at pinapalakas lamang ang sariling interes nito sa Pilipinas. Sabi pa ni Wu Qian, ang ginawa ng Estados Unidos ay paglalagay sa buong rehiyon sa isang apoy ng digmaan at ito ay maaring maging mitsya ng kaguluhan at panganib sa lahat. Ay nako China, anong gusto nyo? Kayo lang malakas? Kayo lang may karapatang magpalakas? Siyempre ang bansang Pilipinas po ay kailangan din na magpalakas, lalo po't meron pong hidwaan, di ba? Isipin nyo yun. Alangan naman kung kailan oras doon magpapalakas ang Pilipinas. Siyempre walang ibang tutulong dyan kundi yung mga kaalyadong malalakas sa bansa tulad ng US. Kumbaga, nai-intimidate lang talaga kayo sa US kasi nga alam nyo na mas malakas sa inyo ang US at ayaw nyo na mayroon silang tutulungan dito sa Asia. Kasi gusto nyo kayo talaga ang pinakamalakas dito sa Asia, pero hindi naman kayo uubra talaga kasi nga ang Asia po ay talaga pong kaalyado po niya na yung malalakas na bansa tulad ng US. Subalit, tila parang nananaginip ng gising ang China dahil kung tutuusin sila ang gumagawa ng mga agresibong hakbang laban sa Pilipinas tulad ng mga panghaharas nito sa ating mga mangingisda, pagnanakaw ng mga islang sakop at pagbomba ng water cannon sa ating PCG. Tama. Pero kung papakinggan mo ang pahayag nila, ay tila ba sila pa ang naapi at nasa katwiran? Ganyan po sila, no? Diyan po sila magaling po sa fake news. Ganyan po talaga ang diskarde po nila. Kung ano pong sinasabi ng kanilang mga bibig ay hindi po yun ang kanilang ginagawa. No, kabaligtaran po at sila po ay hibang na nga po, sabi po nila, no. Sabi po ng maraming tao talaga na hibang na raw po itong China. Kasi po mahilig din po talaga sila maglabas ng mga fake news at sila po ang nagpapaawa, no. Isipin nyo, no, kitang-kita ng buong mundo na sila po ang nang-aargablado sa West Philippine Sea. Pero tayo pa po yung talagang binabaliktad nila. Tayo daw po ang nagpo-provoke po diyan sa West Philippine Sea. Napakahunghang talaga itong mga Chinese na to, no. Bilang ganti, nag-deploy din ang China ng sarili nilang intermediate range missile bilang bahagi ng isang malawak na conventional ballistic missile arsenal. Pero kung pagbabasehan ay ang pahayag ng Amerika noong nakaraang buwan, inilagay nila ang Typhoon missile system na ito sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang balikatan o shoulder-to-shoulder military drills. At walang kinalaman ang alitan ng Pilipinas at China sa usapin na iyon. Matagal na kasi yung balikatan, di ba? Yung balikatan exercise. Natigil lang yan nung yung umupo si Duterte.
Alam naman natin, di ba, galit na galit sa US yan si Duterte. Kaya nung bumalik na nga po sa na kay PBBM na po ang pamumuno ng ating bansa, yun na po, nagdiretso na po ulit ang balikatan. Kaya ito po ay talaga pong matagal na pong pagsasana yan, no, para po may training po ang lahat, no, ang US at ang US at ang Pilipinas, no, para po joint venture po yan para po magkaroon ng parehas na kaalaman, no, sa survival at sa mga high-tech na gamit naman ng Pilipinas, di ba? Ganoon po talaga yun, no, kaya hindi po talaga natin may na mag-isip po yung China diyan kasi nga meron pong hidwaan. Ang balikatan exercises ay talagang ginagawa bilang bahagi ng kasunduan at hindi raw dapat pag-isipan ng masama ng China. Tama. Kung wala naman daw dapat ikatakot ang Beijing, hindi dapat sila mangamba sa missile system na Typhoon. Sinabi pa ng isa sa opisyal ng militar ng Pilipinas na si Colonel Michael Logico noong Abril na ang missile system na ito ay kayang magpaputok ng Tomahawk land attack at SM-6 missiles na kayang-kayang magpatumba ng mga fighter jets at magpalubog ng mga barko sa karagatan. Dinala ito ng Amerika sa lungsod ng Lawag sa lalawigan ng Ilocos Norte. Gayunpaman, kahit nasa Pilipinas ang Typhoon missile system ng Amerika, ay hindi nagpaputok ang mga tropa sa panahon ng pagsasanay. Ngunit, sinabi ni Logico na ito ay ipinadala upang subukan ang pagiging posible na pwedeng maipadala ang ganito kalaking missile system sa Pilipinas na may 40 tons na bigat. Grabe. Mga kahistoryador, sa Taiwan naman isa sa mga bansa na mortal na kalaban din ng China at ngayon ay nahaharap din sa matinding tensyon na maaring mag-ugat sa digmaan. Marami kasing nagsasabi na anumang oras ay pwede nang lumusob ang China para sakupin ang Taiwan. Well, pinalibutan na nga po nilang ng Taiwan pero wala pa rin po nangyari. Puro pang sisindak lang po ang ginagawa po talaga ng China. Pero wala talaga silang magawa kasi po yung Taiwan po ay talaga pong pumapalag po talaga, no. Talaga pong nagpakita rin po ng mga ng sandatahang lakas po ng ng Taiwan. Hindi po sila papasakop basta-basta diyan sa China kasi po yung alam naman natin yung China, no, puro sindak-sindak lang, puro bunga lang yung mga yan. Kasi po matagal na po yan, no, kung talagang gusto nila ng gera, marami na po silang dapat ginerang bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at marami pang iba. Kasi nga may mga sigalot din sila noon, no. Kahit po yung Japan, no, nagkakaroon din po sila ng hidwaan ng Japan pero wala naman po silang ginagawa, no. Hindi naman po umaatake yung China. Ngunit malabo itong mangyari ayon sa mga eksperto. Bakit? Naniniwala ang mga eksperto na ang pag-atake ng China sa Taiwan ay pwedeng mag-ugat sa direktang paghahamon nito ng giyera sa mismong kaalyado ng Taiwan na Amerika. Nagbabala pa ang ilang mambabatas na isang maling hakbang lamang ng China ay hindi nito makakalimutan ang maaring mangyari sa kanilang bansa. Tama. Kapag kinalaban nito ang Amerika. Ito po yan, ito po yung sinasabi ko dyan, no, tungkol dyan sa kapag po kasi umatake ang China na sa kahit ano pong bansa at nagbagsak sila ng isang bomba at namatay po ang mga civilian po talaga, no, yung marami pong civilian talagang ang mamamatay, ay po yun yun lang po ang magsisimula na para po girahin po sila ng halos lahat ng bansa. Kasi po kung tutuusin po kasi yun, bawal po yun yung ganun, no. Yun talaga pong madadamay po yung napakaraming mamamayan sa isang bansa. Yun na po talaga magiging ender po talaga nila ng China pag ginawa po nila yon. Kaya hindi rin po nila basta-basta mapasok din yung Taiwan kasi po napaka-komplikado po ng ng lugar ng Taiwan. Kumbaga mahihirapan silang kubkubin. Kumbaga doon pa lang po sa pantalan po ng Taiwan ay mahihirapan na po silang dumaong kasi po iba po talaga yung location, kumbaga nakahanda po talaga sa gera yung lokasyon po ng Taiwan at lahat po ng mga daan po sa Taiwan ay puro puro tunnel type, kaya mahihirapan po silang pasukin talaga yung Taiwan. Ang maaring mangyari sa kanilang bansa kapag kinalaban nito ang Amerika. Habang umiinit ang mga digmaan sa Middle East at Europa, tila hindi rin magpapadaig ang mga bansa na nasa Indo-Pacific at Silangang Asya. Ayon pa sa mga eksperto, kating-kati na raw ang China na gamitin ang kanilang puwersa upang masubukan ang lakas ng mga ito. Subalit,
Kung babalikan ang kasaysayan, wala pa namang major war na naipanalo ang China. Tama. Kaya napaka-imposible na maari nilang matalo ang Amerika kung aatake nga sila sa Taiwan. Hindi po mangyayari yan, no? Hindi po nila kakayanin po, no? Unang-una nga po yung Taiwan, napakaliit, no? Lagi pong sinasabi sa inyo, malaki pa po ang Luzon po natin. Yung Luzon sa bansa ng Taiwan. Pero hindi po talaga nila makubkob ang Taiwan. US pa kaya na pinakamalakas po sa buong mundo yan, yung US. Siyempre po, pag ginera rin nila ang Taiwan, tutulong po talaga ang US dyan. Lalo na po silang mahihirapan, no? Kaya po, napaka-imposible po talaga na manalo po talaga ang China po sa gera, no? Kahit po tumulong pa po ang Russia o North Korea, hindi po. Kasi po talaga marami pong kaalyadong malalakas din bansa ang US, no? Kasama na rin po tayo dun sa kaalyado po. Kaya po kung ano pong mangyari sa Taiwan, maaring tumulong din ang Pilipinas dyan, no? Kung talagang simulan na po ng China ang gera between Taiwan. Pinangunahan ni Michael Thomas McCall Sr. ang isang delegasyon sa Taiwan upang makipagpulong sa bagong pinasinayaan nitong pamahalaan ilang araw pagkatapos magsagawa ng malalakihang pagsasanay militar sa rehiyon ng China na nagpadala ng dosenang mga warplane at barko para magpasikat sa kanilang puwersang militar. Naniniwala ang ibang eksperto na kung aatakihin nga ng China ang Taiwan, tiyak na madadamay ang mga bansang malapit dito tulad ng Pilipinas at Japan. Tama. Hindi rin daw papayag ang Amerika na makuha ng China ang Taiwan dahil tiyak magiging ugat ito para mas lalong lumakas ang loob ng China at magtulak sa pag-aangkin nito ng mga teritoryo sa mga kalapit na bansa na talagang ginagawa niya na. Ganun naman po talaga ang mangyayari dyan, no? Kaya hindi po pwedeng masakop talaga ng China ang kahit na anong bansa dito sa Asia. Hindi po pwede, hindi po papayag ang mga bansang yan, lalong-lalo na po rin ng US. Kasi po iba po talaga po ang balak po talaga ni Xi Jinping, no? Nakita niyo naman po yung itsura, no? Iba talaga yung itsurahan ni Xi Jinping, kita niyo naman, di ba? Talagang diktator talaga. Na tipong kung isipin niyo parang wala talagang gagawing mabuti. Tignan niyo, di ba? Kaya ganun po talaga eh. Kaya hindi po talaga bahayaan yan ng US na magtagumpay po na sakupin ng Taiwan. Isipin mo na lang, kung ngayon pa nga na wala pa silang nasasakop sa digmaan ay malakas na ang loob, paano pa kaya kung mabawi nila ang Taiwan? Tama. Sinabi naman ni Dr. Chong Lai, President ng The Prospect Foundation, isang Taiwanese think tank, na maaaring magsimula ang direktang digmaan sa pagitan ng Amerika at China kung talagang sasakupin ng China ang Taiwan. Pero ang tunay na mag-uugat ng digmaan ay kung aatakihin din ng China ang mga tropa at militar ng Amerika na tutulong sa Taiwan. Dahil ibang usapan na kung direktang sasaktan ng China ang mga sundalong Amerikano. Nagbabala pa rin si House Foreign Affairs Chairman Michael McCall na ang plano ng China sa Taiwan ay isang malaking kalokohan at kahangalan sa parte ng mga Chinese. Naisip daw ba ng China kung ano ang epekto nito sa kanilang ekonomiya bilang bansa na may maraming populasyon sa mundo? Sa Taiwan kasi ginagawa ang 90% ng semiconductor manufacturing sa mundo. Tama. At ang planong pagsalakay ng China rito ay magdadala sa pagkasira ng mga manufacturing company at makakaapekto sa pandaigdigang komersyo. Saka ano po no, syempre may mga sinusuplayan din po sa China po nung mga microchip na yan, no. Syempre po ibaban po ng Taiwan na mag-supply sa sa China. Syempre babagsak lalo ang ekonomiya ng China po, no. Actually po ang ekonomiya po talaga ng China po ay bagsak po talaga, no, sa ngayon. Kung sila po ay magsisimula po ng gera, marami po pwede mangyari. Yung mga accounts po nila, mapiprease po yan. Ganun po yan eh. Kung sino po ang magsimula ng gera. Parang naisip nyo rin po ba yung sa Russia, di ba? Talaga pong lahat po ng import-export po sa Russia po ay na-freeze, no? Kaya po bumagsak po talaga rin sila. Ganun po yun eh, kasi po pag nagsimula ka ng gera, ganun po ang mangyayari. Kumbaga syempre, lalo na po yung sa kalabang bansa mo, ipiprease po nila lahat yun. Kumbaga, wala kang kikitain, kung babagsak billion dollar po talaga yung mawawala po sa China. Kaya po, hindi po sila basta-basta pwedeng umatake sa Taiwan kasi nga po 90% po ng semiconductor na na microchip po, ang nagmamanufacture po niyan ay ang Taiwan. Sa buong mundo po yan. Kaya po,
Kumbaga po, pag inatake po talaga nila ang Taiwan, susugal na po talaga po doon ang China. Kaya mahihirapan po talaga sila makabangon yan pag ginawa po nila yun. Sabi pa ni McCall, lahat ng tao ngayon ay may cellphone, kotse at advanced technology na umaasa sa semiconductors. Tama. At saan ba ginagawa ang mga semiconductors sa mundo kundi sa bansang Taiwan lang? Yes. Kaya naman, gagawin daw nila ang lahat upang protektahan ang bansa dahil ang pag-atake sa Taiwan ay maaring humantong sa pagsasara ng mga semiconductor manufacturing company. Grabe po yung ano talaga, no, yung impluwensya po ng Taiwan sa buong mundo kasi sa kanila po galing lahat yun. Lahat po yan eh. Cellphone, TV, 'di ba? Lahat po yan may microchip po yan eh. Talaga pong pag magsi-shutdown po kasi lahat kapag po talaga nagkagera at naapektuhan po yung Taiwan talaga. Kaya kailangan pong protektahan po talaga yan. Actually, ng buong mundo. No, kaya syempre, malulugi po ang halos buong mundo talaga. Syempre, lahat po tayo ngayon digital na, no? Puro may cellphone na po tayo ngayon. Lahat tayo gumagamit niyan. Talaga pong mawawala po talaga ang ating mga gadgets, no? Kapag po ginera po ang Taiwan. Kaya dapat po talagang protektahan yan at hindi rin po papayag talaga ang US kapag nangyari yan. Kasi madadamay po lahat po talaga din. Ibabagsak po lahat ng ekonomiya ng bansa na umaasa po sa digital, no? Lalo na po dyan sa semiconductor microchip na yan. Maangas at matapang naman na nanindigan ang bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te na sinusuportahan ang kalayaan ng Taiwan at pagiging bukod na bansa nito laban sa nagaharing Chinese Communist Party. Nagbabala pa rin si McCall na maaaring humantong sa isang electronic shutdown at isang economic spiral ang mundo kapag nilusob na nga ng China ang Taiwan. Sa kabilang banda, tinukoy niya rin ang posibilidad na lumusob ang China sa taong 2027 base sa sinabi ng Pangulo ng China na si President Xi Jinping. Kung lulusob daw ang China sa Taiwan, ay para raw itong bata na naghahamon ng away tulad ng ginagawa ng Iran sa Israel. Grabe, no? Grabe si Xi Jinping, ang yabang talaga eh, no? Parang batang naghamon ng away, ganun daw yung ng Taiwan, no? Well, subukan nyo na lang kasi girahin nyo na kasi hindi yung may papecha-pecha pa kayong 2027 pa, di ba? Kung talagang gigirahin nyo, ipakita nyo kung sino kayo. Di ba? Hindi yung ang dami pang satsat eh. Di ba? Ang dami pang pasakali nito rin yung ni Xi Jinping eh, no? Bilang paggunita sa inaugurasyon ng bagong gobyerno ng Taiwan, ang pagbisita ng Grupo ng Amerika ay dumating isang buwan pagkatapos aprubahan ng Kongreso ang isang $8 bilyong na foreign aid package para sa Indo-Pacific, Nice. kabilang ang Taiwan upang hadlangan ang China. Pero ang China ay tila binabaliwala ang mga babala ng mga eksperto at sinabi pa na nagtagumpay sila sa kanilang layunin sa 2 araw na military drills nila sa paligid ng Taiwan noong nakaraang linggo. Ayan po yung nila, no? Yung military drill nila na yan. At yung simulation po nila kung paano nila daw bobombahin ang Taiwan. Puro naman sila ganyan lang eh, no? Pero wala po talaga. No? Isipin nyo yung nakaraan, no? Nung noon pa, Vietnam. No, pinalagan sila. Indonesia, Malaysia, wala. Hindi po nila masakop-sakop talaga yung mga bansa na yan. Paano pa kaya itong Taiwan at ang Japan? No? Kahit lalo na po India, mahihirapan din po sila. No? Kasi po lahat po yan, meron na po lahat kapasidad dyan. Malalakas na po yung mga bansa na yan. Kaya po itong China po talaga ay hari po talaga ng fake news po yan. Diba? Puro sila fake news, puro sila yung magaling, sila yung ganito, sila yung inaapi, sila yung na dyan sa West Philippine Sea, pero lahat po ng sinasabi po nila ay kabaligtaran po ng kanilang ginagawa. Real talk po yan, no? Para sa kanila, ang pagpapakita nila ng lakas sa Taiwan Strait ay isang patunay na handa sila at wala silang kinatatakutan na bansa. Ayon pa rin kay Wu, kumpiyansa pa rin ang China na mapagtatagumpayan nila ang mga pagsubok sa kanilang bansa sa kabila ng mga pagbabago at kaguluhan. Bagamat formal nang natapos ang mga drills, ang mga aktibidad ng militar ng China ay hindi pa. Kung saan, sinabi ng Taiwan noong Miyerkules na ang mga eroplanong pandigma at mga barkong pandigma ng China ay nagsagawa ng Joint Combat Readiness Patrol. Sa huli, ang pagsalungat mula sa China sa pag-deploy ng missile ng US
ay binibigyang diin sa mas malawak na tunggalian at mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Malaking tulong ang pagpapadala ng typhoon sa Pilipinas, subalit kaakibat nito ang galit ng China na mas lalong magpapainit sa tensyon. Ang mga pahayag mula sa China ay nagpapakita ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na kaguluhan. Sigurado naman na maghahanda na sila ng kanilang militar at magdaragdag ng presensya ng militar sa rehiyon na nagbibigay diin sa mga komplikado at sensitibo sa pag-navigate sa mga issue sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Alam niyo, no, ang lakas-lakas mambuli ng China. Pero kapag nakita nila na nagpapalakas ang isang bansang gusto nilang sakupin, ay naaalog po talaga sila. No, ganun po sila eh. Parang ayaw po talaga nila na na merong mas malakas sa kanila, no. Actually, hindi naman talaga po sila mananalo actually sa US, no. US po talaga pinakamalakas sa lahat at yun po ang kinaiinggitan talaga ng China. Kahit ano pong gawin nila po, hindi po talaga nila madadaig po ang US, no. Sobrang lakas po talaga ng US. Kahit po yung pinakamalakas na Navy po ay sa China, hindi pa rin po sila mananalo talaga sa US, no. At lalo na po, ang US po ay may strategy po talaga na talaga pong naglalagay po sila ng mga ng mga station po talaga nila sa Pilipinas, sa Taiwan, sa Japan, para po kung sakasakali po na magkakaroon po talaga ng gera, no, hindi na po sila maghahabol kumbaga para tumulong kasi po may mga nakaposte na po silang dyan, yung mga bansa na yan, mayroon na po silang mga militar na naka-standby po dyan. Ganun po ang strategy ng ng US, no. Sa kabilang banda, ang patuloy na labanan ng China at Taiwan ay malapit na umabot sa sukdulan. Sinabi pa nga ng militar ng China noong Huwebes na ang ibig sabihin ng independence ng Taiwan ay digmaan at sana handa ang bansa sa anumang kaparusahan sa ginagawa nilang pagmamatigas. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang rebeldeng isla na dapat na muling pagsamahin sa mainland kahit na sa pamamagitan ng puwersa. Eh, naman pala eh, di ba? Eh, bakit hindi nyo sugurin? Bakit hindi nyo girain? Di ba, ikaw na nagsabi, di ba? Isla. Isla lang, no? Isipin nyo, ang laki-laki ng China. Di ba? Yung isla lang. Di ba yung Taiwan? Malaki pa kay Luzon natin dun eh. Pero bakit hindi nila makubkob? Di ba? Kung talagang matapang at malakas ang China, bakit hindi nila simulan? Di ba? Kasi takot din sila. Di ba? Takot din ang China talaga kasi alam talaga po nila ang kahihinatnan kapag sila po ay lumusob sa sa Taiwan. Talagang mayayari po talaga sila. Marami pong tutulong syempre sa Taiwan. Isa na po dyan syempre si US. Pero hindi ito papayagan ng Amerika at iba pang kaalyado. Tama. Maging ang bansang Taiwan ay handang makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Yes. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginagawa ng China? Ano ang dapat gawin ng China para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Ayun lang po, atin po nagawa po ng reaction video to. Ang video po ni Historiador, ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At ayun po, ang kailangan pong gawin dito ng China kung yung sinasabi pong kapayapaan na yan ay tumigil po sila sa pangbubuli dyan sa West Philippines. Yun lang po. No, pero hindi po talaga nila gagawin yan kasi po talagang sila po ay gahaman. Sila po ay ganid po sa kapangyarihan. Ganid po sila at gusto nilang masakop po lahat dyan sa West Philippines Sea. Particularly na rin po dyan sa Baho de Masinloc. Lahat po dyan talaga, halos hindi lang po sa teritoryo natin ay inaangkin po talaga ng China. Alam po kasi nila na napakayaman po ng likas na yaman dyan kasi po marami pong langis dyan at methane gas. $1 billion po talaga ang makukuha po nila dyan kapag po nakuha nila ang buong West Philippine Sea. Yun lang po, ingat po kayo lahat. Don't forget to subscribe. God bless and peace out. Bye.